Mga kaibigan, welcome back. Ito, ang dami nating pag-uusapan sa video ito. JJ Mandakit, kaibigan, in-scout lang naman ng 5 NBA teams. At grabe mag-dunk ngayon, nagwi-windmill pa. Kaibigan, pag-uusapan din natin dito si Kai Sotto. Ano nga ba latest sa kanya? Dito sa Japan B-League, at the same time, dito sa NBA. Simulan natin dito mga kaibigan. Nag-post po ng video ang sangguniang kabataan ng barangay Zapote, Las Piñas City. Ito mga kaibigan, makikita natin na kasali po pala ang ating pambato na si Kai Sotto dito na nagdunk pa. At nalaman ko mga kaibigan, ito po pala ay nangyari Miyerkules lamang ng gabi dito sa kanilang barangay. At 2 minutes lang pala naglaro si Kai dito para mapasaya ang kanyang mga kabarangay at nag-coach pa ang ating pambato dito sa game na ito. Nakakatuwa naman, wala pa rin pagbabago kahit ano pa man ang kanyang narating at kasikatang natomo, talagang napaka-humble pa rin talaga ng ating pambato na si Kai Sotto. Kaya saludo ako sa iyo, Mr. Kai Sotto. Ngayon mga kaibigan, pag-usapan po natin ang Japan B-League at NBA ni Kai Sotto. Ito yung mga latest update natin. Kadadating lang po kahapon mga kaibigan ang mga imports ng Hiroshima Dragonflies. Si Dwayne Evans, Nick Mayo, Kerry Blackshear, andito na silang lahat. At nagkaroon agad sila ng meeting para sa paparating na season. At ngayong araw, nagsimula na po silang mag-ensayo at present ang mga imports at nagkaroon pa ng pagbati kay Nick Mayo dahil birthday po pala nito ngayon. So ito yung mga bagay na dapat nating malaman. 2 linggo na lang mga kaibigang mahigit ay talaga magsisimula na po ang games ng Hiroshima kasi may pre-season pala sila na ito nga September 1 may game na agad sila. At until now wala pa rin po si Kai Sotto sa lineup sa kanilang official website kahit pa sa B-League website. Kahit na mga bagong players nila dito ay andito natin mga wala na, ay wala na rin dito. So ang nakikita kong dahilan mga kaibigan kung bakit wala pa dito si Kai sa lineup nila sa website, eto mga kaibigan, yung binalita ko sa inyo nung nakaraan lamang na eto nga, may niluluto ang kampo ni Kai Sotto na NBA contract na i-announce nga this week. So malamang mga kaibigan sa ngayon ay talagang may negotiations pa na nangyayari sa kampo ni Kai Sotto sa NBA at dito sa Hiroshima Dragonflies. Kasi mga kaibigan, may kontrata pa si Kai Sotto dito sa Hiroshima pero meron niyang opt-out clause. 3 pa nga eh. Una, NBA out, 2-way out, at eto mga kaibigan yung G-League out. Sinabi po yan ng agent ni Kai sa interview sa kanya ni Dadin Kinito Henson ata yan mga kaibigan. Basta nung interview niya. Huwag po tayong mainip, ilang araw na yan mga kaibigan, ilalabas na nila kung ano nga ba naging resulta. Pag-pray po natin na sana maging maayos po talaga. So ito mga kaibigan, tungo na po tayo dito kay JJ Mandakit, ang ating kababayan na gumagawa ng ingay at pangalan doon sa Amerika. Kaibigan, sa ngayon, kaliwat kanan na mga offer sa kanya dito nga sa NCAA Division 1 schools. Mahigit 10 na mga kaibigan. At eto mga kaibigan ang malupit, si JJ Mandakit po ay isa sa in-scout ng 5 NBA teams ayon mismo kay Kristen Pick. Ito po mga kaibigan ay isang NBA draft analyst ng Yahoo Sports. Yan mga kaibigan, nakikita naman natin sa post niya, nandito ang New York Knicks, OKC Thunder, Nuggets, Timberwolves, Brooklyn Nets. Yan mga kaibigan ng mga NBA teams na nag-scout dito sa game nila JJ Mandakit at isa nga ito sa in-scout ng NBA team. Tandaan natin, 16 years old at 2 buwan pa lang po ang edad ni JJ Mandakit. Ito po ay nakakuha ng Philippine passport before mag-16. Nakakatuwa naman, ini-scout siya talaga o tinututukan siya talaga ng mga NBA teams. So ito mga kaibigan, masasabi ko, kasama po ito sa NBA mock draft ngayon. Kahit ito po ay kararating pa lang dito sa mainland USA kasi galing ito ng Hawaii. So ito mga kaibigan, makakaasa po tayo na habang lumilipas sa mga buwan, itataas pa yung kanyang draft stock o talagang tataas yung pangalan niya dito sa mga NBA mock draft. 2026 ata ito magpapadraft nung makausap po ang kanyang tatay or maaari daw na 2027.